Okay, so andito na tayo sa starting ng Brusco. It is 4:50. Papakawalan na ang mga 100k in 10 minutes, no? So, resume tayo pag tayo na yung nakapila doon. Okay, magsa-start na tayo in 8 seconds. Let's be safe. 7, God give me the strength. 6, 5, May matehan ka agad. 4, 3, 2, 1, go! Ingat, ingat! So exactly 5:30 AM pinakawalan na tayo, 75 km. No? So it's a mass start, MTB of all age categories. Inon ko na yung stats para makita nyo. So medyo mataas yung heart rate ko, no? I'm at high zone 2 kagad, no? Kasi intense eh. Yan, zone 3 agad. Nandito pa lang sa simula. Wala pa tayong 1 kilometer, no? So, kung hindi pa kayo nakakapag-Brusco, no? Ang Brusco will start off on this road. Pero mga ano lang to eh. Parang 500 meters lang tong paved road. Tapos lahat off-road na. Kakanan tayo papasok. At yun na yung magiging simula ng trail. Pagkanan natin. Oh, Luigi! So you can see Luigi, no? Tsaka si Paul Aquino, no? Drena and Factor PH. Yung mga bata talaga, yung mga 20-29 age. Sila yung mga nauuna. Sila yung mga nagsisearch. Papaunahan sila. Eventually, naging isang grupo sila papasok doon sa sinasabi kong simula ng off-road, no? So, yan na. Kakanan na tayo dito. There's a sharp corner. Doon na magsisimula yung climb mismo. So, I would say mga nasa 15 tao na ang nauna, no? More or less, dito sa nakikita ko. And my heart rate is at nakapako sakto sa zone 4, no? Zone 4 talaga. Eksakto. So ito na yung sinasabi kong pakanan. Dito na magsa-start yung ahon, no? Yun, so makikita niyo si Luigi sa kaliwa, no? Na chain drop siya. So inaayos niya kaagad yun. Mostly puro bata yung mga nasisimula, no? Look at my power. This is the initial surge na sinasabi ko. I really have no plans to keep up with this pace kasi masusunog ako. So, ang sabi ko dito sa simula, mag-VO2 max lang ako, no? And I will maintain this until doon sa may entrance ng trail wherein ibababa ko na siya at low FTP power. So, papasok na ng trail. Ayan, si Luigi, naayos na niya yung bike niya. Humahabol na siya sa grupo, no? So, yun lang naman yung grupo since climb to. This is at 6%. Dito na tayo magsisimula mag-pace. So, you could look at my power. Hindi pa pala ako nagpe-pace. Medyo na-high pa ako dyan. Sariwa pa yung legs. Pero yung puso natin is at solid zone 4, no? Medyo mataas puso ko. 180 is zone 4, no? FTP power ko sa mga hindi familiar, yun yung nasusustain mo na power for more or less 1 hour, no? Pinako ko mas mababa dun, no? Ayan, naka-tempo power lang tayo. Naka-focus lang tayo. Kasi ang game plan natin dito, since itong unang climb is 4 kilometers more or less in totality, no? Magpe-pace lang tayo. So 1 kilometer in already in the trail, nakikita nyo, naka-pace lang tayo sa more or less just below my FTP. And you can see that it's really an effective strategy, no? Kasi unti-unti, ginagapang lang natin. Ito yung mga nag-surge kanina, no? Ito yung mga tira agad kung tawagin. Pero meron ding mga ibang age cut. Meron ding mga 100 km dyan na halo. Pero I could see some guys na alam ko, isa sa mga unang tumira and they're fading away. No, naubos na sila. Mga masyado sila na-excite. So, tayo, maintain lang tayo. You could see the power. It's just below FTP, no? Nakapako lang siya doon. This is Peter of Grit, no? So, nagre-recover lang siya. Baka medyo malakas kasi yung unang pasok ni Peter, no? So nagre-recover lang siya dito. Eventually, naabutan din natin siya at 1.1 kilometer mark. Hindi naman kalaban to, tropa natin to. 40-49 age cut siya, no? So, maintain lang natin tong climb na to. Cadence is very crisp and high at 81, no? For a 12% climb, no? So, minamaintain ko lang to. Alam ko, mahaba pa yung karera. And I will be doing a negative split, no? So, you could see as early as now, guys, sa mga gantong climb stage talaga, negative split is key. Well, at least for me, no? Kasi, since puro climb to, kailangan magaling ka mag-pace para hindi ka pulikatin tsaka hindi ka masunog sa dulo, no? So, zip muna tayo. Zip, zip, zip.
Tapos, focus lang. If you've noticed, kanina pa tayo, inuunti-unti natin yung mga kalaban. No? Nahabol natin sila unti-unti. So, at as early as 2 kilometer mark pa lang, we're catching up dun sa mga bumugso sa una. Ang dami pala talagang tumira nung una, no, kung nakita nyo. And, yan, naabutan na natin sila unti-unti. Of course, like I said earlier, marami rin dyan, mga 100 km participants na naabutan natin. Here is Ralph Marquez, no? Eventually siya yung nag-champion sa age cut. Naging kakorpo ko rin siya for this part. Marami kami common friends, no? Kaya nakilala ko rin siya. Nagkukwentuhan kami dito, magaling siya. He also has the same strategy for this race, no? Which is to pace. Do a negative split, no? So, para dun sa mga para dun sa mga may hindi pa alam, a negative split, no, is a style of pacing na hindi ka muna mag-all out sa simula, magtitipid ka ng konti, tapos doon sa kalahati, pataas ng pataas yung effort mo, no? So, nagiging effective siya kasi yung mga unang tumira, yung mga unang nag-surge, yung mga unang nagwala ng tira, no, mahahabol mo kasi nauubos na sila. What's up, my boy? What's up, my boy? Sabi mo siya, pace lang tayo. Sasagarin ka ng mga Emil, teammate ko. Yes, so at 3 kilometer mark naabutan na natin si Emil, no, teammate ko, pero nasa age cut 2029 siya, also doing the MTB. No? So ito na yung lusong, and then may isa pa tayong ahon na medyo makunat. And finally, at around 6 or 7 kilometer mark, pupunta na tayo dun sa first river crossing. No? So since naka-MTB tayo, full suspension, full open tayo sa mga gantong lusong para makapag-speed tayo yan. 36 ang takbo natin on a fire road at -1 pa lang. No? So, sulit na sulit talaga ang full suspension dito. Also, thankful din na hindi umulan. Maganda ang terrain, no? Hindi siya masyado madulas kasi pag tuyo to, medyo madulas to. So, ito na yung first stopover, water station yata. It's at 6.3 kilometer mark and that ends the brutal first climb. Susunod dito, puro lusong na papunta dun sa ilog like I said. Upcoming na rin para sa akin ang pinakamahirap na lusong sa lahat, no? Ito yung Pasico na pakanan na may -22, no? Very loose siya, sisigo muna siya pakaliwa, then finally dun sa may mapunong part, hindi ko makakalimutan yan. Napakaraming sumemplang dyan, no? Nung huling dalawang bruise ko. Pero ngayon maayos na, no? Hindi na sira-sira dati, itong buong kanan sira-sira at puro lumot. So mapuno pa rin siya at malala pa rin yung slope niya dito, no? So hindi ako nag-speed. I'm trying to be safe as possible kasi pag sumemplang tayo, mas downtime yun. Naka-full suspension tayo, naka-dropper post tayo. Lahat ginamit ko talaga, no? And I'm being very careful since medyo loose tayo sa kaliwat kanan. Kino-control ko lang yung speed ko, hindi ako nagwalwal dito. Ayun, nakita nyo, dumaan dun sa part na napaka-steep, -22. Anyway, I'm trying to be careful, no, as much as I can. So tapos na yung pinakamatarik na part dito, medyo bilis na tayo. We're at 28 kph dito sa area na to. Kinuha ko tong kanan kasi medyo sementado siya, no, mas smooth siya. Then dire-diretso to, bulusok to sa ilog. Ito rin yung pinakamahirap na part pabalik, no. Kasi ito si Idol, naka Santa Cruz Highball, naalala ko yan. So, itong part rin na to is yung pinakamasakit pabalik since tumbukan ang karera ng bruise ko, no. Aahunin natin to mamaya pag ubus na tayo. So makikita natin yun mamaya. Salim. Just exactly at around 7 kilometer mark, we arrive at the first river crossing, no. So at this time, kasi puro ulan tayo the past days, medyo malalim yung ilog. Hindi siya rideable. Lubog talaga yung bottom bracket mo, yung RD mo pag pinilit mo, no. And that would really put you in a high risk, no. So I decided for myself dito, lalakarin ko na lang. I chose a line. Yung line na medyo mababaw is nandito sa kanan. Kung saan nakaangat medyo yung mga bato, no. So that's where I put. Linakad ko na lang. Malalim ayun, as you could see, no. Lumulubog halos yung RD kung nasaan yung bike. And medyo sketchy siya lakarin, no. Ingat lang kasi may nakita ako dito. Nung pabalik ako, hindi ko na video. Tatapilok siya, no. So ingat lang. Tapos na yung first river crossing. And I think lahat yata linakad. Yun. 10.1 kilometer mark. Marami nang inayos dito sa 7th Pacific Bruce ko natin. Ito si Idol natin. Itong si Idol natin, nagtataka ako bakit panay tira siya, panay karga siya.
mukha siyang medyo bata, no? Yung pala nalaman ko, eventually kausap ko siya. Kalaban ko pala yan, ka-age cut ko pala yan. Kaya pala siya lingon ng lingon, kaya pala siya tira ng tira. Pero medyo malakas siya. Hindi ako natitempt sumakay dahil alam ko grabe ang elevation, grabe ang mga climbs dito sa Brusco. Ayun, no? Tumuldok na siya. What I did is just maintain negative split, no? 10.4 kilometers pa lang tayo, may 65 kilometers pa tayong gagawin. Hindi tayo magsa-surge, mag-maintain lang tayo ng kaya natin. Itong mga punchy climbs na maiikli, VO2 max ko to. Threshold to VO2 max yan. Tapos, pag yung mga regular flats lang and yung mga mahahabang ahon, low to mid tempo lang tayo, no? So, yung mga naaabutan ko ngayon is mga hindi ko naka-age category, no? Wala na akong naabutan na age. Meron pa rin, pa isa-isa. Yung mga nalalaglag sa pulutong, like I said nga, no? Nagfe-fade na kasi sila as early as now, no? So that's really big trouble for them kasi 12 kilometers pa lang, no? Tapos nauubos na sila. So pag ganitong mga karera talaga, like I said earlier, negative split talaga is key. Let's go. Pucha, grabe to. Look at that. VO2 natin. Pag short and punchy, okay lang VO2. Okay, no? So like I said earlier, yung strategy lang natin, yung mga gantong maiikli na ahon, yung mga less than 500 meters na makukunat matatarik, medyo kinakargahan ko. Or ang kung tawagin nga sa power is VO2. Yung mga mahaba, yung mga 2-3 kilometers, yun, tinethreshold ko. Or high tempo, which is yung saktuhan lang, yung makakapagbitaw ka pa rin ng isang sentence, no? Kahit umaahon ka. Hindi ko talaga tinotodo kasi mahaba nga itong karerang to. 30 ilog pare, hindi pala ilog to. Assuming ka boy, quit muna tayo dito. So 16.5 kilometer mark. We're cruising this at 30 kph. Still facing, still don't wanna surge. Pare kanina pa sa harap ko. So ito yun na yung part ng Brusco na medyo flat na mahaba na dire-diretso, no? So yung pa rin si pare, talagang tumitira pa rin siya, talagang kumakarga pa rin siya sa mga makukunat na ahon, tumatayo-tayo pa rin siya. Pero nakikita nyo, since kanina pa, hindi naman siya lumalayo. Tayo naka-steady power lang tayo, no? So that proves to show that our negative split is quite effective. Ayan, no? Lumalapit na, oh. So papanayin lang natin to, kakatira niya, kakatayo niya, kakasurge niya, no? So, not saying na mali yung ginagawa niya, baka yun yung style niya. Kasi yung style ko talaga, tipid, puro ahon to eh, di ba? So, let's see, no, anong mangyayari sa aming dalawa. So, ito yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na ahon at 18.4 km mark. Napakasakit talaga na itong ahon na to. At 20, ayun, kita nyo, 24% nag-peak kanina. And, naka 52T na ako dito. Look at my heart rate on the upper left, it's 184 BPM. That's solid on the threshold zone ko, no? And my power is, kahit nagtitipid ako, talagang papalo ka sa medyo zone 5 dito, o yung talagang effort, no? Puso ko pa zone 5 na, so spin lang tayo dito. Nakalock na yung shocks natin, full suspension bike tayo, nakalock na yung mga shocks syempre para ma-maximize. Ayun si pare, kung makikita nyo, talagang pumipiga pa rin siya. Ayun, no? Kinuha niya yung linya sa kanan, no? Dito siya dumidiin eh, sa mga makukunat talaga. Well, okay yun, no? Kung yun yung strategy niya. Pero ako kasi iniisip ko pa yung haba ng karera, eh, no? So, this is the summit of the first climb, no? Medyo naging friendly na yung grade dito, no? So, after nito is mahabang lusong. So, resume tayo dun banda. Oh, view natin sa right. Solid. So, winawasak po ako na itong ka-edge cut ko. Wala. Riding lang tayo. Okay. So dito sa part na to, nagbagal na si bro, si kalaban ko na ka-age cut. Siguro na-realize niya na dalawa na lang naman kami dito. Hindi namin alam ilan sa harap namin. So, alam mo yun, might as well co-operate na lang para makapag-preserve pa kami. Nasa harap natin si tropa. Ayaw pa wala ni tropa. So 12.5k mark. U-turn na tayo. Matake ulit si tropa. Okay lang. Hindi tayo babanat. Magtitiis tayo. Hi. Morning. Lalakas 100. Let's go. So yung kalaban ko, sino man na yun, sumusubukang, ayun pala sa harap, makawala sa akin, pero masyado pang maaga eh. 30k pa lang. So right here we have Gab Domingo of Grit.
What's up, bro? Ayos lang. Binabantayan ako nung kalaban ko dun. Ayaw ako pakawal. Okay, hindi ko talaga ini-expect yung nangyari dito sa mga susunod na kilometro. Okay, so nadali tayo dun sa halaman na yun. Hindi ko nakita. Pero tutuloy natin. Recover lang ng konti. Oh, ito, unahin mo, pre. Unahin mo to. Takpan na, may gasa kayo? Sige, paki ano na tol. Pagtulungan nyo na tol. Okay, no, so sa lahat ng kamalasan, ang nangyari sa akin mabilis tayo kasi nagne-negative split na nga tayo, kumakarga tayo. Sumabit tayo sa vine. May talahib sa kanan, sumabit yung handlebar ko doon. Lumipad ako paharap, sumadsad talaga ako. As in, sadsad. Hindi man lang gulong, sadsad. As in, takbo ko yata noong 30 sa graba. Sumadsad ako. So, malaki yung cut ko dito sa braso. Sobrang laki at lalim. May mga pumasok nga ng mga bato, kinutkot ko pa eh. Tignan niyo yung camera, may dugo-dugo pa oh. Tapos yung sa tuhod ko, sa may baba, ganun din. May pumasok din na bato na matalas. Kinutkot ko pa, grabe yung dugo. Agos talaga. So nag-iisip na nga ako kung i-DNF ko kasi ayaw talaga mag-clot nung dugo. Iniisip ko baka maubos dugo ko yan. Pina-tighten ko, nakita niyo yung braso ko. Sabi ko, sikipan mo ng todo para tumigil na yung agos ng dugo. Eventually, thank you Lord God. Walang bali. Tumigil din yung clot pero natagalan yung sa tuhod, no? Agos pa rin siya ng agos, medyo nahilo nga ako. Ang dami talaga, makita nyo mamaya yung medyas ko, puro dugo. May salamin ng camera, may dugo. Tsaka dito sa kaliwa, malala rin, no? Kaso sayang tumigil na siya, hindi na siya umaagos, tumutulo na lang siya. Kaya sabi ko, sige, tuloy, kung di talaga kaya, di tabi na lang tayo, dasal na lang tayo, marami pa naman akong tubig. So, natagalan din yung mga medic dito sa akin kasi galing pa sila sa ibang lugar, no? Parang ang total downtime ko, kinumpute ko, tinichinek ko sa Garmin ko was 15 minutes. Sakit talaga. So, dito na tayo ulit ngayon, 44 kilometer mark, medyo low moral na. Natatanggal-tanggal pa yung bandage natin, no? Sa braso tsaka sa hita. Umulan pa. Actually, isa sa pinaka hassle dito is yung iniinda ko na yung sipa ko sa kaliwa kasi bawat tipa talaga masakit na. Kung alam niyo yung T-band, no, yung gilid ng hita, bawat tipa nun parang ano yun kasi yung sumadsad, napakasakit na. Pati yung kanan na wrist ko, no, yung kanan na wrist ko, hindi ko na talaga madiinan. Ayan, no, sine-check ko, hindi ko na talaga madiinan. Masakit, nabugbog, sinalo niya talaga. So, pinagdarasal ko dito, sana walang bali, sana walang fracture sa wrist ko tsaka sa mga buto ko dahil sobrang sakit talaga nila, lalo yung legs. So, tuloy-tuloy pa rin tayo. Medyo low moral na, medyo walang gana na. Naisip ko, tatapusin ko na lang para may finisher's medal ako. So, I could recall this. Dito natanggal yung bandage ko sa kamay, no? Eventually, inabutan na tayo ng mga gravel. Mga tropa natin sa gravel, that's Kill and JM, no? 4049 H-Cat. Dito nakita ko, sabi ko, ito mga gravel to, mas mga matutulin sa mountain bike to. Sabayan ko na to, magbe-draft na ako sa kanila, mga tropa naman yan. So sumakay ako sa kanila. Dito ako nabuhayan sa moment na to. Tignan nyo. Kaya pa. Oh, Idol! So nung nakita ko to, si Idol, na-flat siya. Ginanahan ako. Kasi sabi ko, uy, si Idol yun yung kalaban ko. So that's one down. Tapos nag-clot na rin yung mga dugo ko. Wala na rin tulo, nararamdaman ko. Fresh na siya, sinilip ko, wala nang tulo, nag-clot. Sige, tuloy natin. Total, nag-negative split tayo, nag-preserve tayo nung una. May power pa tayo ngayon, malakas pa tayo ngayon. So, kahit na puro iniinda na tayo, lalo na sa wrist tsaka sa hita, no, pinilit kong kumapit dito sa gravel. Alam ko, 2-3 yung nauna sa akin Sabi ko, baka makapang 4th o 5th pa. So, tinuloy ko, no. So, from 55 kilometer mark, jump tayo sa 65. Ito yung second to the last na makunat na ahon. Like I said earlier, may konting pitik-pitik na yung pulikat ko kasi nga nung sumemplang ako, lahat ng nutrition ko, lahat ng cramp fix ko nasa kaliwang bulsa ng bib ko, pumutok lahat. So, wala akong nutrition. Isang gel lang yung nainom ko, natira, kalahati pa kasi nga pumutok. Wala akong cramp fix, so pumipitikit na konti yung pulikat ko dito. Pero tignan nyo yung power ko. Nakakapag low tempo pa rin ako at 230, 220 watts, no? At low zone for heart rate. No? So, we're just pacing this. Wala naman ang nauuna sa akin. This is very good kasi sabi ko, since nag-negative split tayo, may power pa tayo hanggang sa dulo, hopefully. No? So, this is the last climb. Kung naalala nyo, ito yung sinabi ko kanina na pinakadelikadong lusong dito sa Bruce ko para sa akin. Ito na, inaahon na natin siya, no? So, napakasakit na, naka 52T tayo, nakasagad na tayo sa granny, pero sobrang sakit na. So, totoo lang, sa moment na to, napakahirap na ng buhay ko. By the way, pasensya na, sobrang dumi na nung camera, may mga halong dugo-dugo pa, tsaka tubig, hindi ko na napunasan kasi umulan, no? Anyway, I'm at 185 BPM on the upper left. Kita nyo, that's spot on, no, sa threshold.
my legs, pumipitik-pitik na yung pulikat, especially sa left, kung saan tayo sumemplang, indang-inda ko na talaga yung T-band ko. Pansinin niyo yung hawak ko sa right wrist ko, no? Hindi na siya perfect na bilog, nakapatong na lang siya, nakadampi kasi nga sobrang sakit ng wrist ko. Tapos, hindi ako makapagpiga ng todo kahit kaya ko pa. Kasi pag dinitiinan ko, no, pag pinipindit ko yung, pag nagkaka-internal pressure ako, bumubuka yung hiwa sa braso ko sa kaliwa, nararamdaman ko bumubuka siya ulit dahil sa internal pressure, no? So napakahirap talaga ng sitwasyon ko dito. Grabe tong bruise kong dinanas ko to. Pero nasa utak ko, may 2-3 yatang nauna. Okay na yun, maka 4th man lang o maka 5th. Para sulit naman yung biniyahe ko dito, sulit naman yung inensayo ko, no? So ito na, finally, ito na yung bulusok papuntang finish line, no? Ito yung inahon natin ng una. Kung napansin nyo, talagang ang sakit ng tagtag nito. Pinilit ko na lang hawakan yung handlebar sa kanan, no? Para stable tayo, pero napakasakit bawat lubak. Finull open ko na yung suspension ko kahit paano para mag-absorb naman ng konting impact, no? Ito na, nasa kalye na tayo. Finally, we're kakaliwa to. Kung naalala nyo, dito tayo kumanan kanina sa simula ng karera. Masaya na ako dito dahil patapos na yung karera. Thank you, Lord. Natapos ko yung race. 75 kilometers. Mr. Samuel Gonzalez. Congratulations, sir. And 75 kilometers again. May medic po. Ano lang? So despite the few setbacks and yung major crash ko, naduguan ako, no? I thank the Lord God na natapos natin. Pang ilan, well, nagulat talaga ako sa resulta, no? Samuel Gonzalez. So despite the crash, despite lahat ng pagkadehado natin, despite lahat ng nangyari nating kamalasan, I was able to finish second place on my age category. Kahit ako, gulat na gulat ako. So that proves to show negative split talaga sa mga gantong klaseng karera. Okay, so tapos na yung graph ko natin. 75k, umulan. Ito, teammates ko, lahat pwesto, kapatid ko, Kuya Raymond. Ito mga tropa natin, biker all. But, yun, award. So inaantay lang natin yung awarding. Tapos, tapos na tayo. Thank God na second tayo. So, inom-inom muna. Ito, harating lang. Yay, congrats! So, ito masarap sa off-road. Yung vibe, masaya. Kahit kalaban mo, sama-sama kayo, magtotropa kayo. So, I hope mas masupport pa natin yung off-road scene natin. Tuloy-tuloy, masaya. Ito, pagkasigal tayo. Pero, okay lang. Masaya pa rin. Right? Thanks guys. And see you next time. Shot muna!